Isang matagumpay na negosyante ang nagpasiya na ipakmalaki ang kanyang sarili sa harap ng mga lumang kaibigan. Inimbitahan niya ang isang mahirap na babay, isang limpyadora at ang bata nitong kasama na dumalo sa isang handaan na nagpapanggap na ito ang kanyang magiging asawa. Nagtiwala siya ng may mapanuyang kumpiyansa na madali niyang nabili ang oras ng iba para sa isang katapusan ng linggo, at inaasahan niya ang isang perpektong palabas. Ngunit nang ang simpleng babaeng iyon ang nakamay na magaspang sa pagod ay umupo sa lumang piano at hinawakan ang malamig na mga susi, lahat ay napatigil. Itinatapon ni Georgie Cruz ang sobre sa ibabaw ng malaki at makintap na mesa ng kahoy na nara. Ang makapal na papel ay dumausdos ng banayad sa ibabaw ng hahoy, tumama sa mabigat na brass na lalagyan ng ballpen. Sa kanang sulok sa itaas, katabing Marcelio, isang tatak poste ang namumukot tangi. Ang tatanggap ay lumipat na ibinalik sa nagpadala. Isang mabigat na katahimikan ng gabi ang bumabalot sa opisina, pinuputol lamang ng pare-parehong haging ng kompyuter sa ilalim ng mesa. Sa labas ng malapat na bintana, ang lungsot ng Makati sa gabi, sa unang makataon ng 2000, ay nagliliwanag sa magintong ilaw. 2 linggo na ang nakalipas, sa wakas ay nakaroon siyang lakas ng loob na sumulat sa kanyang anak na babay. 15 taon gang duwak na pag-iwas, pinagsisinungalingan gang paghahabol sa negosyo at kapital. Nahirap siya sa paghahanap ng tamang mga salita, nakansalangang mabuong talata, ginulo ang napahina. At ngayon, ang maingat na nilalamang sulat ay nakahanay sa harap niya, hindi pa nabubuksan. Lumipat na ang kanyang anak na babay, nawala mula sa maliit na apartmen kung saan iniwan niya ito kasama ang ina nito noong huling bahagi ng dekada 90. Walang bakas. Walang pakakataon ng kapatawaran. Nahirapan siyang huminga, parang napuno ang kanyang dibdib ng malapot na goma. Inayos ni Georgie ang kanyang sutlang korbata, hinila ang buhol ng malakas na halos matanggal ang pinakamataas na butones ng kanyang polo. Iniabot niya ang kamay para kumuha ng boteng alak, ngunit sa sandaling iyon, pinutol ang katahimikan ng malakas at makikinang na pagtunog ng kanyang cellphone. Ang melodiya ay kakaiba, masyadong magaan para sa isang gabi na kagaya nito. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa maliit na itim at puting screen. Cruz ito, sinabi niya, sinusubukan na mapanatili ang karaniwang pagiging matatag. Diyos ko, nakilala ko ang boses ng isang malaking boss, isang masayang malalim na tinig ng lalaki ang tumunog sa speaker. Pero ikaw at ako ay nagbahagi ng isang paketengan, instant noodles sa dormitoryo noon. Nakunot ang no ni Georgie, nakikinig sa ingay. Daniel Reyes. Ako nga. Natawa ang lalaki. 10 taon na mula noong huli tayong nakita. Dumaan lang ako sa Makati. Kailangang makita tayo bukas ng gabi. Ako ni Carla, asawa ko, ay magbibisita sa iyo. Kumusta ka na? Nandun ka pa rin? Abala pa rin sa iyong trabaho? Si Daniel isang kaibigan mula sa kolehiyo, kung saan nagsimula silang magnegosyo ng malilit sa dekada 90. Pagkatapos, nakahiwalay ang kanilang malandas. Pinili ni Daniel ang tahimik na buhay pampamilya at naging guro, habang si Georgie ay walang humpay na naktayo ng kanyang sariling imperyo. Mabuting maririnig iyon, sumagot si Georgie ng walang lamig, naramdaman ang isang kumukubling kakulangan salop sa hindi inaasahang kasayahan. Malapit na ang panahon, hindi ba? Bukas ang huling araw ng semestre. May iulat. Tara na Georgie, putol ni Daniel. Ang boses nito ay naging mapakmataas, bahagyang mapang-uyam. Alam ko na ang iyong ulat. Nag-iipon kang kapital. Sabi ni Carla ko, makikilala natin ang milyonaryo niya. Siguradong nag-isa siya sa kanyang gintong kulungan. Pagkatapos mong iwan ang pamilya, hindi ka pa nagtatayong sariling tahanan. Palipat-lipat ka pa rin tulad ng isang malaya at malayang agila. Ang masalitang iyon ay parang malakas na hampas, pumukaw sa bukas paring sugat na naiwan ng ibinalik na sulat. Kalungkutan. Ang sikreto na matagal na niyang itinago, nakatago sa likod ng mahal na suwit at mga luho. Ang kanyang mga kaibigan mula sa kabataan ay palaging alam kung saan tutumbok. Mali si Carla. Ang masalita ay lumabas sa kanyang bibig bago pa niya naisip ang nga ito. Pinigin na kanyang magadalire ang plastik na handset. Hindi na ako nag-isa sa matagal na. Nasa seryosong relasyon ako. Nagsasama kami. Nakaroon ng katahimikan sa kabilang dulo, pinuputol lamang ng magaan na ingay ng linya. O sige na, sinabi ni Daniel na may pag-alinlangan. Ikaw. Isang tunay na binata, at sino siya? Isa sa mga modelo na may mahabang binti. Mag-ingat ka, Georgie, kukuhanin nila ang iyong pera. Naiba siya. Naramdaman ni Georgie ang malamig na pawis sa kanyang no. Nasilo siyang kanyang sarili. Matalino siya.
Nagpaplano kaming magpakasal. Sumabog si Daniel. Kaya siguradong hindi ka makatakas. Dun kami bukas ang gabi. Saan man pupunta ngayon? Walang daan pabalik. Ang pag-amin sa kasinungalingan ngayon ay nanganghulugan ng pag-amin sa kahiyahiyang pagkabigo sa harap ng isang taong nun ay itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Sa subdivision ng Corintian, sinabi ni Georgie ng paos. Ang bahay sa dulo ang daang iyon, likot ang napuno ang pino parating ako ng alas 7. Pinindot niya ang end button at itinapon ang telepono sa mesa. Bumangga ito ng malakas sa kahoy. Ano ang nagawa niya? Tumayo si Georgie sa kanyang upuan at lumakat patungo sa bintana. Ang refleksyon sa salamin ay isang matangkat na lalaki na may maaga pang puting buhok sa kanyang nga sentido, nakasuot ng perpektong tinahin na suot. Tagumpay. Kapangyarihan ngunit ganap na walang laman sa loob. Saan siya maghanap ng asawa sa loob ng 24 na oras? Hindi posible ang isang ahensya. Matalino si Daniel. Agad niyang makikita ang pagpapanggap ng nakabotox na labi at rihars na ngiti. Ang mababaeng iyon ay hindi marunong makipag-usap ng matagal. Hindi nila alam ang kahulugan ng katotohanan. Ang pagtatanong sa isa sa mga empleyada ay katawa-tawa. Lahat sa opisina ay takot sa kanya. Sa likod niya, tinatawag nila siyang ang malamig. Ang sinumang shareholder, anumang subordinate, ay manginginig sa takot, at pagkatapos ay kumakalat ang sismis sa buong lungsod. Bumukol ang dugo sa kanyang sentido. Kailangan niyang lumabas, huminga ng sariwang hangin. Iniwan ni Georgie ang opisina, at pumasok sa mahabang koridor. Naka-off na ang pangunahing ilaw. Ang ma-emergency light lamang ang nag-iilaw. Ang mamalamig na ilaw ay nahahatid ng malabong mga anino sa dingding. Ang hangin ay may bahagyang amoy ng lumang papel, mga kasangkapan sa opisina na gumagana, at isang kayaayang kaunting halumikmig. Sa dulong koridor, isang basang tela ang nagpapaingay ng regular sa sahig. Huminto si Georgie. Isang babae na nakasuot ng madilim na asul na work jacket ay yumukot at nagpupunasan ng sahig. Gumagalaw siya ng magaan, hindi gumagawa ng anumang ingay. Isang timbang ng tubig ang nakalagay hindi kalayo. Sa malabong liwanag, lahat ng makikita niya ay ang kanyang magaang kayumangging buhok, nakatali ng simple at maayos. Nais niyang dumaan, sinusubukang lumakat ng tahimik, ngunit ang kanyang sapatos ay napadulas sa metal na hangganan ng pintuan. May malakas na ingay. Nagtuwid ang babae at humakbang pataas, nakapatong sa hawakan ng kahoy. Magandang gabi. Ang boses niya ay malalim at malinaw na nakagugulat. Walang anumang takot o panunuyo sa boses na iyon. Mag-ingat basa pa ito. Lilinisin ko pagkatapos. Tumigil si Georgie. Ang liwanag ay tumama sa kanyang mukha, inilantat ang malambot, kalmadong malinya, mga 30 taon siya. Maputla ang kanyang balat, at may maitim na bilok ng pagod sa ilalim ng kanyang mata, ngunit ang kanyang tingin ay malinaw at ganap na malaya. Sa isang sandali, tila narinig ng lalaki ang isang nakatagong musikal na kalidad sa tono ng kanyang boses. Pasensya na po. Yumukot siya, bigla siyang nakakaramdam ng kakulangan sa sarili. Nandun ka rito nang hindi pa matagal. Hindi kita naalala. 2 buwan na po. Maingat niyang kinuha ang basahan. Ang kanyang nakamay mapula ang balat sa tubig ay gumagalaw ng may kumpiyansa. Gabing-gabi lang po ako nandito. Maria ang pangalan ko. Pinagmasdan siya nga lalaki. Hindi mapagtatahan ng isang simpleng damit ang kanyang tuwit na tindig. Nakatayo siya sa harap ng lalaki na may timba, ngunit ang kanyang asal ay parang nasa entablado siya. Hindi yumuyuko, hindi nagpapakumbaba. Ang utak nega negosyante? Sanay na sa mabilis na paghahanap nega malikhaing solusyon? Ay gumagana ng napakabilis. Hindi siya kabilang sa kanyang mundo. Mayos siyang nagsasalita. Mukhang natural siya. At mula sa kanyang pagpupunas ng sahig tuwing gabi, malinaw na kailangan niya ang pra. Maria. Umurong si Georgie ng isang hakbang. Mari ko bang itanong sa iyo ang isang medyo sensitibong bagay? Basta tama ang pag-unawa mo sa akin. Bahagyang yumukot siya, inilagay ang makabilang kamay sa hawakan. Nakikinig po ako, Georgie Cruz. Ang katahimikang paraan ng pagtawag ng kanyang pangalan ay lalo pang nagdagdag ng kapangyarihan ng kanyang usapin. Nagpupunas kang sahig tuwing gabi. Ipinapalagay ko ang buhay ay pinilit ka sa part-time na trabahong ito. Ang sulok ng kanyang labi ay bahagyang ngumiti isang ngiti na halos hindi mapansin. Hindi siya tumutol. Tama ang lalaki. Part-time din ako sa isang paralan. May pamangkin akong lalaki na kailangan ng pag-alaga.
Mabilis siyang lumalaki, at alam mo naman ang makasweldo sa gobyerno. Oh. Pinilit ka nito, tukman ni Georgie, at isang munting pag-asa ang kumislap sa kanyang puso. Maria, mayroon akong proporsyonal na alok para sa iyo. Isang ganap na hindi karaniwan. Handa akong bayaran ka ang katumbas ng iyong buong taonang kita sa paralan para lamang sa 3 araw na trabaho. Tumigil siya sa ngiti. Pinigil ne. Kanyang kamay ang mesa. Naintindihan ko iyan. Walang anumang lumalabag sa iyong dignidad, mabilis niyang idinagdag. Kailangan ko en tulong sa pagganap, kung gusto mong tawaging ganon. Humakbang siya ng mas malapit. Bukas. Darating ang ilang lumang kaibigan na hindi ko maaring makitang mahina. Sinabi ko sa kanila na mayroon na akong kasintahan. Kailangan kitang sumama sa aking bahay sa probinsya at gumastos ng katapusan ng linggo bilang aking magiging asawa. Tinitigan siya ni Maria nga ilang segundo. Sa katahimikan, narinig niya ang isang patak ng tubig mula sa gilid ng timba na bumagsak sa sahig. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti siya ngunit ganap na tapat. Tingnan mo ako. Narito ako. Saan ang iyong kasintahan? Mapula ang aking mga kamay sa tubig at deterjen. At ang aking mga damit ay hindi na uso. Matatawa sa iyo ang iyong mga kaibigan. Maniniwala sa akin ang aking mga kaibigan, nagmadali siyang sabihin. Dahil toto ka. Makakatayo kang tuwid. At bukas ng umaga ay mamimili tayong damit. Umiling siya, umurong ng isang hakbang. Ito ay katlokura. May pamangkin akong lalaki, si Miguel. 8 taong gulang. Wala akong maiwan sa kanya. Dalhin mo siya, biglang sinabi ni Georgie. Malaki ang bahay. Sasabihin nating anak niya, at tatanggapin ko kayo parehong kasama niya. Pakisuyo, Maria. Miguel, pakisuyo, ang boses niya ay pulos sa sarili niyang tainga. Tumingin si Maria sa kanyang kamay. Buong taonang kita. Ito ay bagong salamin para kay Miguel. Ito ay mainit na terno para sa taglamig. Ito ay pagkakataon na maibsan ang alalahanin sa pera, kahit pansamantala. Mangangako ka bang mananatiling lihim ang kasunduang ito sa pagitan nating dalawa? Sa wakas ay nagsalita siya, ang boses ay tuyo at matibay. Ibibigay ko ito sa iyo, at isang palabas lamang ito. Huminga ng dahan-dahan si Maria. Sige, sumasang-ayon ako, ngunit binabalaan kita hindi ako magaling umarte. Hindi mo kailangang umarte, malambot niyang sinabi. Maging ikaw lamang. Malabo ang langit kinabukasan. Mga mababang kulay abuhing ulap ang bumabalot sa mga bubongang, mga lumang gusali sa labas ngang Makati. Nilagyan ni Georgie ngang sasakyan ang kanyang matingkat na itim na sedan katabi ng nabubulok na harapan ng gusali at pinatay ang makina. Ang pamilyar na amoy ngang mahal na katat at malapot na itim na kape ay pumuno sa maluwag na look ng sasakyan. Ngunit nang ibuksan niya ang bintana, pumasok ang isang malamig na taglagas na hangin, na nagdadalaeng amoyeng basa na aspalto at tuyong dahon. Tumingin siya sa kanyang mabigat na relo. 15 minuto bago mag-alas 10. Isang kumukubling kakulangahan ang lumalaki sa kanya. Ang tila isang mahusay na estratehikong hakbang noong isang gabi ay mukhang isang kawawang pagsusugal sa liwanag ng malabong araw na ito. Isang matagumpay na publisher. Isang lalaking may matinding temperamento na pinaksitsisma ng buong lungsod, ay nakaupo sa patio ng isang residential complex. Naghihintay sa isang limpyadora para bumili para sa kanyang ilusyon ng kaligayahang pampamilya. Bumukas ang pinto ng may mabigat na pakalatak, nagpapaingay ang bisagra. Lumabas si Maria sa balkonahe. Sa sikat ng araw, wala na ang maluwag na work jacket, ganap na naiba ang kanyang hitsura. Nakasuot siyang simpleng sandstone na kulay na jacket na lumang moda na, ang laylayan ay nagpapalipat-lipat sa hangin. Ang kanyang buhok ay mayos din. Ngunit ngayon ay napansin ni Georgie ang maaga pang maga puting buhok, marangal na naroron dito. Isang batang lalaki ang naglakad sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Bumaba si Georgie mula sa sasakyan. Ang kanyang masuelas ay nagsimulang lumapat sa magaspang na graba malapit sa daan. Ang malamig na hangin ay kumisap sa kanyang napisngi. Magandang umaga. Ang boses ni Maria ay pantay-pantay, wala na ang kahit na anino ang kaguluhan noong isang araw. Pinanatili niya ang tahimik na dignidad na gumawa ni impresyon sa kanya sa bakantang koridor ng opisina. Magandang umaga, Maria. Ibinaling ni Georgie ang tingin sa batang lalaki. Nakasuot ng mainit na polyester jacket ang bata at makapal na velvet na pantalon. Sa kanyang ilong ay may makapal na plastik na salamin, ang makabilang gilid ay maingat na nakatape ang maitim na tape halata ngunit maingat na ginawa. Tinitigan ng bata ang estranherong lalaki ng seryoso, matanda, at punong ang pokus.
Ito si Miguel, sinabi ni Maria, malambot na hawak ang kamay ng pamangkin. Lumuhod si Georgie sa antas ng bata at iniabot ang maluwak na palat. Ikinagagalak kong makilala ka. Georgie Cruz ang pangalan ko. Tumingin si Miguel sa dinya saglit, parang humihingi ng pahintulot, pagkatapos ay inilagay ang kanyang maliit na kamay sa kamay ng lalaki. Ang pakikipagkamay ay medyo matatag para sa isang 8 taong gulang. Ikinagagalak ko rin po, magalang na sumagot si Miguel. Sinabi ni Tita Maria na bibisita tayo sa kanyang bahay sa labas ng lungsod. Tama. Tumayo si Georgie. Bahagyang nahihiya sa batang salobin. Kaya. Una. Kailangan nating huminto sa isang lugar. Halika na. Isang mahigpit na katahimikan ang bumabalot sa loop ng sasakyan, pinuputol lamang ng malalim na ugong ng makapangyarihang makina. Maingat na inilayo ni Georgie ang sasakyan mula sa patio patungo sa sentro ng lungsod. Umupo si Maria ng tuwid at hindi gumagalaw sa harap na upuan, ang nakamay ay nakatiklop sa kanyang hita. Hindi siya sinisiyasat ang maluho na loop, ni hindi nagtatanong ng anumang hindi kinakailangang tanong. Huminto sila sa harap ng nagliliwanag, na salaming bintana ng isang mahal na butik para sa kababayhan. Tumingin si Maria kay Georgie nang may hinala. Ayon sa kasunduan, kailangan kong ipakilala ka sa aking mga kaibigan, ipinaliwanag niya, pinatay ang makina. Napakaganda ng iyong wardrobe para sa pang-araw-araw na buhay, ngunit iba ang naalala ni Daniel tungkol sa akin. Kailangan nating bumili ng damit para sa iyo, at makakakita rin tayong bagay na akma sa iyong katangian. Sa loob ng tindahan ay may amoy ng mahal na tela at malambot na pabango. Ang malambot na karpet ay pinapalaktaw ang kanilang ngahakbang. Ang majilu na tandra ay mabilis na lumapis sa kanila, mabilis na tinitignan si Maria ng propsyonal. Isang bahagyang pakalito ang lumipas sa tingin niyon, ngunit agad na naitago sa likod ng sapilitang ngiti. Sa isang tingin sa relo sa pulso ni Georgie, naintindihan na niya. Naghahanap tayo ng gaon, isang bagay na marangal, sabi ni Georgie ng tiyak, humakbang patungo sa makukulay na rak ng ngabit-studded na gaon. Kumuha siya ng mabigat na pulang suot na sutla mula sa hook. Paano ito? Humakbang si Maria ng mas malapit. Hindi siya nagreklamo ni nagtalo sa harap ng tindera. Malambot lamang niyang hinawakan ang manggas ng jacket ng lalaki at nagsalita ng dahan-dahan, sapat lamang para marinig niya. Georgie Cruz. Inibitahan mo ang nga lumang kaibigan sa bahay. Kilala nila ikaw sa maraming taon. Kung maisip mong may babaeng nakaret silk na maari, gumaganda tulad ng isang manekin sa isang tindahan, agad nilang makikita ang pagpapaimbabaw. Ang iyong imahinasyon na babay ay dapat mukhang katulad ko sa mukha at edad, hindi sa kapal ng iyong pitaka. Dahan-dahan. Ibinaba ni Georgie ang hook. Ang salita ng babay ay puno ng matinding lohika. Sanay siyang lutasin ang nga problema gamit ang pera, ibuhos ang ginto doon, ngunit ang pamamaraang ito ay nabigo ng lubos. Sige, yumukot siya ng maikli. Pumili ka. Habang nasa fitting room si Maria, nanatili si Georgie sa waiting area kasama si Miguel. Umupo ang bata ng tahimik sa malambot na sofa sa kanyang mainit na damit, binabago ang isang makintab na magazine. Tumitik si Georgie sa likod ng upuan, kung saan nakabitin ang lumang jacket ng bata. At sa sandaling iyon, bumalik ang nakaraan. Isang malinaw na imahe ang lumitaw sa kanyang alaala. Isang maliit na pulang jacket na may puting kolar na balahibo. Binili niya ito para sa kanyang anak na babae noong 1988, matapos ang mahabang pila. Dinala niya ito sa bahay, at ang bata ay nakapaligid sa malabo na salamin sa makitit na koridor, tumatawa ng malakas. Iyon ang kanilang huling taglamig. Isang buwan pagkatapos, tinipit niya ang kanyang nagamit at isinara ang pinto. Iniwan ang asawa at anak para maghabol ng huwat na kalayaan ng negosyo. Isang mabagal, masakit na kirot ang kumalat sa buong kanyang dibdib, na nagpapahirap sa kanya na huminga ng buo. Naramdaman niya ang pagkalugi na ito hindi bilang isang abstraktong pagkakamali ng kabataan, kundi bilang isang tunay na taong buhay at nabubuhay na kanyang pinalis mula sa kanyang buhay. Bigla siyang lumikot at umubo para alisin ang hindi kanais-nais na imahe. Isang magaan na kaluskos ng tela. Lumabas si Maria mula sa fitting room. Nakasuot siyang makapal na velvet na damit, malalim na kulay teal. Mahabang manggas, malalim na leg, malambot na sinturon na nagpapatingkat ng baywang. Walang kikinang, walang kalabisan. Ngunit ang madilim na kulay na iyon ay nagpapagliwanag sa kanyang mukha ng kamangha-mangha, at ang kanyang mata ay may mayamang, halos mahiwagang kulay ng kagubatan sa taglagas. Pinalitan niya ang estilo ng buhok. Sa halip na mahigpit na bun, ang kanyang buhok ay ngayon ay maayos at malambot sa likod ng batok. Nanginig si Georgie ng isang sandali.
Nakatayo sa harap niya ang isang babae na hindi mapapagod sa isang timba at mop. Isang dama ang nakatayo sa harap niya, kakaibang naliligaw sa isang industrial na lungsod. Sige ba? Tanong ni Maria, bahagyang nahihiya, inayos ang kanyang manggas. Perpekto. Iyon lamang ang masabi niya. Isang oras pagkatapos, matapos malagyan ang maramihang bag ng bagong damit sa trunk kasama ang mainit na sweater at bagong sapatos para kay Miguel umalis sila ang lungsod. Ang asphalt road ay nagbigay daan sa isang maayos na konkreto na daan na napakalalim sa isang makapal na kagubatan ng pino. Ang ingay ngang lungsod ay naiwan na sa likod. Idinikdik ni Miguel ang kanyang mata sa salamin ng bintana, tinitingnan ang matatandang puno na sulyap-sulyap. May ligaw na hayop barun? Tanong ng bata. Ang tingin ay nakatak sa kagubatan. Siyempre naman. Sumagot si Georgie. Maingat na kumukurbada. Bukas ngang, umaga ay maari tayong pumunta sa bird feeder. Ang mga ardilya ay madalas na lumitaw doon. Kung tahimik ka, kukuha sila ngang manimula sa iyong kamay. Talaga po. Lumingon si Miguel, ang mata ay nagliliwanag. Banayat na ngumiti si Maria, haplusin ang balikat ng pamangkin. Isang tahimik na pakiramdam, halos kapayapaan, ang bumabalot ganap na bago para sa araw-araw na mundo ng negosyante. Ang mataas na bakod ng exclusive subdivision ay banayad na bumukas. Pinaluwalan ang sasakyan. Ilang minuto pagkatapos, huminto si Georgie sa harap ngang malaking mansion na bato. Ang bahay ay gumagawa ngang matibay na impresyon dahil sa laking katangian nito. Mahigpit na geometric na linya, madilim na panoramic na bintana, isang perpekto ngunit walang sigla na laon. Walang kahoy, walang halaman. Isang monumento sa perpektong kagustuhan at ganap na pag-isa. Lumabas si Maria mula sa sasakyan. Mas malamig ang hangin sa labas ng lungsod. May amoy nga, dahon ng pino at basa na lupa. Nakatuon siya ng matagal sa harapan ng gusali, nakbalot ng matandang jacket sa kanyang katawan. Kahanga-hanga ang lugar na ito, sa wakas ay nahanap niya ang tamang salita, sinusubukan na huwag makasakit ng sinuman. Kinuha ni Georgie ang ngambak mula sa trunk. Walang laman, Maria, paus niyang sinabi, nagulat sa sariling katapatan. Bigla siyang naramdamang labis na hiya sa kanyang malamig na palasyo sa harap ng gabaing ito. Maligayang pagdating sa aking tahanan. Ang mabigat na ok na pintuan ay bumukas ng may banting na klak na tunog, punong asiyahan. Isang sariwang taglagas na hangin ang pumasok sa maluwag na koridor, nagdadala ng ilang tuyong dahon na sinalihan ng hangin mula sa kalye sa perpektong marmol na sahig. Pumasok si Georgie sa pintuan, inakay ang nabisita sa loob. Tinanggap sila ngang bahay ng may kakatuwang katahimikan at kalamigan. Ang hangin ay may amoy ngang mahal na polish para sa muebles at ang amoy ngang bakanteng espasyo. Iyon ang amoy ng luxury hotel room, kung saan walang nananatili ng higit sa ilang araw. Sa malabong liwanag, ang makintap na linya ngang sofang katat, ang pakislap ngang krom na detale, at walang hangganang walang laman na ibabaw ay lumitaw ng malinaw. Tumigil si Miguel sa pintuan, mahigpit na yakapin ang kanyang bag. Ang bata, sa kanyang bagong makapal na sweater, ay mukhang maliit laban sa maluwag na koridor. Nakalingon siya sa paligid ng maingat, parang natatakot na maistorbo ang katahimikan ng parang museo. Pumasok ka. Huwag kang mag-atubili. Ang boses ni Georgie ay nagpapalipat sa mataas na kisame, mukhang hindi pangkaraniwan ang lakas. Kinuha niya ang jacket ni Maria, napansin na halos wala itong timbang. Ang ground floor ay ang sala at kusina. Ang iyong silit ay nasa ikalawang palapag. Luminga si Maria sa sala. Ang malalaking bintana mula sahig hanggang kisame, ay kalahating natatakpan ng makapal na sokolate kulay na kurtina, nagpipigil ng mahina pang liwanag mula sa kalye. Isang plasma screen TV ang nag-iisang nakatayo sa sulok. Humakbang siya nga ilang hakbang sa malambot na karpet, pinagaan ng ingay ngang kanyang ngayapak. Kahangahangang bahay, Georgie Cruz, malambot niyang sinabi. Ngunit parang natutulog siya. Maari ba akong pumasok? Nang hindi naghihintaying sagot, matapang na humakbang si Maria patungo sa pinakamalapit na bintana at marahas na hinabot ang kurtina. Ang metal na singsing ay maingay na kumleng sa trek. Ang kulay abong ngunit maliwanag na liwanag sa araw ay agad na bumaha sa silid, inilantat ang mga likot ng libro sa istante at ang makintap na ibabaw ng mesa mula sa dilim. Bigla na lamang. Nawala ang napakalaking, malamig na hitsurang ang espasyo naging mas maluwag at malalim. Mas maganda na. Lumingon siya, at isang mainit, mapanuyang kislap ng liwanag ang kumislap sa kanyang maliwanag na mga mata. Ang isang bahay ay kailangang huminga, o kaya ay mabubuhay itong mas matagal kaysa sa may-ari nito. Namangha si Georgie, na biglang katumpakan ng kanyang nga salita. Sa nakaraang 5 taon, ganun ang kanyang ginawa.
Umalis siya ng maaga at bumalik ng huling gabi para lang bumagsak sa kama. Nagtayo siya para sa kanyang sarilingang isang maluho na kuta, ngunit ito ay naging isang kulungan ng kalungkutan. Tama ka, mahinang sumagot siya, naramdamang ang tensyon sa loop niya ay lumuwag. Nasanay na ako sa malabong liwanag. Halika, dadalhin ko kayo sa kusina. Miguel, naririnig mo ba? Yumukot ang bata ng maingat, humakbang sa gilid ng karpet. Kamanghamanghang ang kusina. Maluwag, may isla sa gitna, nilagyan ng pinakabagong teknolohiya. Makintab na chrome-plated built-in na espresso machine. Isang malaking hood ang nakabitin sa itaas ang malinis na cooker. Dahan-dahan. Pinagapang ni Maria ang nadaliri sa malamig na ibabaw ng marmol. May nagluto na ba dito? Tanong niya. Binuksan ang isa sa mga cabinet. Sa loob ay nakahanay ng mga kristal na baso at mga walang lamang lalagyan. Paminsan-minsan ay gumagawa akong kape? Inamin ni Georgie. Madalas akong kumain sa labas o magodo ng delivery. Huminga ng dahan-dahan si Maria, umiling. Ang buntong hininga ay hindi nagdadala ng anumang hatol. Ito ay mukhang pakikiramdam ng isang babae para sa pagkabalisa ng isang lalaki. Sige, ngayon ay hindi na tayo kailangang mag-order. Nangahas siyang sabihin. Kumuha siyang maliit na tela na bag at isang boteeng salamin mula sa kanyang bag. Ang aking kapitbahay sa palapak ay isang herbalis. Ito ang tunay na bundok na thyme at peppermint. At counting strawberry jam. Kailangan nating magpainit pagkatapos ng mahabang biyahe. Nasaan ang kettle? 10 minuto pagkatapos, ganap na nagbago ang hitsura ng kusina. Isang metal na kettle, nahanap sa kaibuturan ng isang cabinet, ay dahan-dahang kumukulo sa kalan. Puno ngang masarap na maalat at matamis na amoy ng pinainit na damo at strawberry ang espasyo, dahan-dahang pinupukaw ang malamig na amoy ng bakanteng silit. Umupo si Georgie sa counter, pinakmamasdan ang babay. Gumagalaw si Maria sa hindi kilalang kusina ng madali at natural, hindi nagpapakitang kahit anong kaguluhan. Nagbuhos siya ng mainit na tubig sa matasa at naglagay ng maliit na mangkok ng jam sa harap ng gadiche. Ang malambot na porselana na mga tasa ay bahagyang tumama sa marmol na mesa. Ang masimpleng tunog na iyon ang daloy ng tubig, ang pakleng ng kutsara, ang magaan na yapak ay nag-epekto kay Georgie ng mas malakas kaysa sa anumang sisi. Iyon ang tunog ng tahanan, ang tahanang wala na siya sa maraming taon. Ang muhangang kanyang anak na babae ay muli na namang lumitaw sa kanyang isipan. Ang bata ay halos kapwa gulang ni Miguel ngayon, nang mag-impake siya. Mahilig din ang bata sa strawberry jam at palagi itong naktatago ng jam sa baba. Naalala niya ang kanyang dating asawa na mahinang humuhuni habang pinupunasan ang mukha ng anak gamit ang basang tela. Voluntaryo niyang ibinigay ang simponyang iyon para sa nakakainis na katahimikan ng opisina at kaluskos ng papel na para. Nagpiga siya ng ngipin ng husto kaya masakit ang kanyang kasukasuan. Ang etsyong sakit ng iba, ang sakit na dati ay nagawa niya sa mga minahal niya, ay bumabalik ngayon, malakas na tumataginting sa mga bakanteng dingding ng mansyon. Ang malambot na boses ni Georgie at Maria ang humila sa kanya mula sa pagkamanhit. Itinulak niya ang isang tasang tesa patungo sa kanya, mainit at nagbobosyo. Ano ang iniisip mo? Uminom ka habang mainit pa. Salamat. Itinaas niya ang tasang saa, naramdaman ang init na kumakalat sa kanyang balat. Ang herbal na tsa ay maanghang sa kanyang dila, nagpapaalis ngang kaya-ayang mapait na amoy ngang tima. Iyon ang lasang simpleng, walang karangyaan na buhay. Alam mo, Maria, isang salamang kraka. Kalahating oras ka lang nandito at hindi nakatulad ng isang libingan ang bahay. Umupo siya sa tapat niya, ang likod ay eleganteng tuwid. Ang isang bahay ay nangangailangan ng gataw at ng bagay na naktataglay ng kasaysayan nito. Darating ang iyong bisita bukas ng gabi. Paano tayo kikilos? Kailangan nating makasundo sa madetalyeng kwento para maiwasan ang kahit anong kahihiyan. Bahagyang natawa si Georgie, kahit hindi siya talagang natutuwa. Si Daniel ay napaka-curious. Profesor siya sa universidad. Sanay siyang huliin ang mga estudyante sa maliliit na detalye. Kailangan nating mag-isip ng kwento kung paano tayo nakakilala isang makatwirang kwento. Hayaan nating isang pakakataon, mahinang sinabi ni Maria, ang daliri ay sumusunod sa gilid ng tasa. Nagtakpo sa isang bookstore. Halimbawa, sabay tayong kumukuha ng parehong aklat. Ikaw ay isang publisher. Pagkatapos ng lahat, ito ay malapit sa iyong interes. Bigyan mo ako ng koleksyon ng Rizal. Rizal. Nagtaas si Georgie ng kilay. Oh, ang kaligayahan ay pumupunta lamang sa manag-aral. Nabasa mo na ba? Tapat lang,
Matagal na akong hindi nagbabasa ng mga klasiko. Si Miguel. Natahimik na kumakain ng jam hanggang sa sandaling iyon, ay biglang itinaas ang ulo. Mayroon ka bang silit aklatan? Si Tita Maria ay nagbabasa sa akin tuwing gabi bago matulog, ngunit nagdala lang kami ng isang aklat tungkol sa Maindio. Mayroon kaming silid aklatan. Yumukod si Georgie nang mapagpala patungo sa malaking frosted glass na pinto sa dulo ng koridor. Isang buong silid. Ang mga aklat dun ay panggunahing para sa display. Binili ko ang manaka ito sa set mula sa mga antico dealer. Ngunit maaari kang pumili na kano mang gusto mo. Maingat na pinunasan ng bata ang kanyang bibig ng tissue, magalang na nagpasalamat sa lalaki para sa tasa ng saa, at dahan-dahang lumakat patungo sa silid aklatan. Nagisa na lang si Georgie kasama si Maria, at naramdaman niya ang matinding pagnanais na maging tapat. Ito ay isang kakaibang pakiramdam. Hindi siya sanay na magbukas sa mga estranghero, ngunit ang babaeng ito, na may matalaong tingin na nakaunawa sa lahat, ay tila nag-alis ng isang hindi nakikitang baluti niya. Nahihiya ako, Maria. Bigla niyang malambot na sinabi, nakatitik sa kanyang maitim na herbal na tsaa. Hindi siya naputo, tiling tumango lamang. 45 taong gulang ako. Pamamahalaan ko ang 200 tao. Ang aking bank account ay nagpapahintulot sa akin na bumili nga numang ari-arian sa bansang ito. At para magamoy sa ang aking tahanan, kailangan ko pang umarkilang ang babaeng nakpupunas ng sahig ng aking opisina. Tumingin siya sa kanya ng may mabigat, mapanghimaksik na tingin. Gusto ni Daniel na makakita ng matagumpay na tao, ngunit ang tagumpay ay ilusyon lamang. Binibili ko ang ilusyong ito mula sa kanya para sa katapusan ng linggo, at ito ay kasuklam-suklam. Dahan-dahan ang lumipas ng Sabado ang hapon, nagbibigay daan sa takip silim. Ang hangin sa maluwag na kusina ay puno ng masarap na amoy ng lutong pagkain, pinipigilan ang natitirang panlasangang panlabas na karangyaan. Ang litson na may damo ay nagpapaingay sa oven. Ang sabaw ay dahan-dahang kumukulo sa kalan. Nakatayo si Georgie sa marmol na cooking island, mahina na hawak ang itim na hawak na kutsilyo. Isang tumpok ng hindi pa nalinis na patatas ang nakapatong sa harap niya. Ang basa at magaspang na balat ay nagtatagoeng dumi sa kanyang nga daliri. Sinubukan niyang balatan ang nga ito ng malinis, ngunit ang talim ng kutsilyo ay malalim na pumasok sa laman, halos kalahati ng isang patatas. Ang dilaw na katas ay tumilapon sa kanyang mahal na polo. Kung magpapatuloy ka diyan, Georgie Cruz, ang aming side dish ay magiging alaala lamang. Ang malambot na boses ni Maria ay pumuputol sa kanyang walang kakayahang pakikipaglaban sa patatas. Lumapit siya, kinuha ang pinindot na patatas mula sa kanyang kamay. Nakasuot siyang simpleng linen na apron na nahanap sa isang sulok ng pantry. Isang butones ng kolyong ang til na damit niya ay maingat na binuksan, para hindi mahigpitan ang galaw. Pamamahalaan ko ang isang publishing house, nagmamaktol siya, nararamdamang tanga ngunit sabay na nagugulat sa sariling kapayapaan. Pamamahalaan ko ang malalaking print runs, at hindi ko maayos ang isang ordinaryong gulay. Malambot, walang pagsisikap, ginagalaw ni Maria ang kutsilyo sa bilok na paraan. Ang balat ng patatas ay nagsimulang mahulog sa lababo sa isang manipis na patuloy na spiral. Ang publishing ay isang sistema, sinabi niya nang hindi itinaas ang ulo mula sa trabaho. May mahigpit na mga panuntunan, ngunit dito kailangan ng pasensya, hindi utos. Ang buhay ay bihirang sumunod sa isang business plan. Sanay kang ihubok ang lahat upang akma sa iyo, ngunit dito ay kailangan mo lamang sumunod sa anyo. Subukan mo ulit, huwag masyadong pitpitin. Ibinigay niya sa kanya ang ibang kutsilyo, mas maliit. Kinuha ni Georgie ang kutsilyo, sinubukan na tularan ang mayos na galawang gabay. Ang talim ay dahan-dahang dumausdos sa ilalim ng balat. Sa pagkakataong ito, mas manipis ang pakputol. Ang amoy ng hilaw na patatas, maanghang at malansa, ay kakaibang nagbabalik sa kanya sa napakalayong nakaraan, sa makitit na kusina ng maliit na apartment. Katulad ng paraan ay tumulong siya sa asawa sa paghahanda ng hapunan. O sa palagay niya, tinutulungan niya. Ang etsyong ng kasalanan ay muli na namang kumalong sa kanyang dibdib, isang mabagal at mapilit na pamimili. Napagtanto niya na sa nakaraang 15 taon, namuhay lamang siya sa walang kaluluwa na pakain sa mga restauran o sa tuyo na tinapay sa opisina. Alam mo, malambot na sinabi ni Georgie, nahuhugas ng dumi sa kanyang madaliri sa malamig na tubig, palaging ininggit ni Daniel ang aking kalayaan. Nang naaraw ng kolehiyo, nagbabahagi kami ng bawat sentimo hanggang sa makatanggap ng scholarship. Pagkatapos ay lumipat ako sa komersyo at nanatili siya sa kanyang departamento, nagpakasal siya kay Elena. Siya ay isang makapangyarihan at maingay na babay. Madalas niyang ipagreklamo, na namumuhay, siya sa ilalim nege control nege iba.
Ako naman ay palaging ipinagmamalaki ang hindi pag-asa sa sinuman. At ngayon ay naniniwala ka sa ilusyon ng pag-asa upang patunayan na mali siya. Pinalis ni Maria ang ngabalat sa basurahan. Ang ingay ng pagbagsak ay malakas sa katahimikan na sumunod. Ngayon naintindihan ko na ang aking kalayaan ay isang magandang salita lamang para sa kawalan. Tumingin siya sa kanya ng may matalim at maingat na tingin. Walang simpatiya o pahatol sa loob nito, isang malalim at matinong pag-unawa lamang. Ang ilusyon ay babagsak, Georgie Cruz, maga o malaunan. Ang mahalaga ay may isang bagay na tunay na natitira sa ilalim ngang maguho. Kailangan nating ayusin ang mesa sa sala. Nagmungkahi si Miguel na tumulong sa paglalagay ng plato. Yumukot si Georgie, pinunasan ang kanyang nga kamay gamit ang linen na tela. Kukuha ako ang mantel at baso, at habang ginagawa iyon, pumili kang aklat para sa ating legendang kwento. Sinabi ko na sa iyo, ang silid aklatan ay nasa dulong koridor. Mayroon dong ilang lumang koleksyon ang Rizal. Kunin mo ang anumang gusto mo. Inayos ni Maria ang kanyang apron at pumasok ng malalim sa bahay. Ang kanyang mayapak ay nalunod sa makapal na karpet. Ang frosted glass na pinto ay bahagyang bumukas, inakay siya sa isang maluwag na silid na may amoy ngang matandang papel, tinta, at tuyo na alikabok. Ang malalaking madilim na kahoy na istante ay nakanay sa mga dingding, puno nega mga aklat na may balate negatath. Mas malamig ito kaysa sa kusina. Isang manipis na sinak ng liwanag ang tumawid sa makapal na mga kurtina, niliwanagan ang malaki at mamahaling kahoy na mesa. Lumapit si Maria ng mas malapit. Ang mesa ay perpektong maayos. Isang mahal na fountain pen, isang tumpok ngang puting papel, isang tear-off na kalendaryo, at ilang bukas na aklat. Tulad na sinabi ni George. Kumuha siya ng makapal na aklat na may kupas na likod. Isang koleksyon ng maikling kwento at nobela. Itinulak ni Maria ang aklat patungo sa gilid ng mesa, at sa sandaling iyon, isang maliit na pirasong ng cardboard ang dumausdos mula sa ilalim ng makapal na takip. Isang litrato ang banayad na dumaustos sa makintab na ibabaw na mesa. Natigil si Maria. Ang litrato, dilaw na at kumupas, ay nagpakita ngang isang batang babae na may halos 5 taong gulang. Nakatayo siya laban sa labing dingding isang matandang bahay, nakasuot ng isang masayang winter jacket na may puting kolar. Nangiting masaya ang bata sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Sa likod, sa asul na tinta, sa malakas at makulimlim na sulat ng lalaki. Ang aking alis, 1988. Ang napiraso sa isipan ni Maria ay agad na nakaisa. Ang malamig na hitsura ni Georgie, ang kanyang malaki at bakanteng bahay, ang kanyang mahina, halos natatakot na reaksyon kay Miguel, at ang desperadong pagnanais na patunayan ang kanyang halaga sa personal na buhay sa harap ng kanyang kaibigan. Hindi lamang siya isang tunay na binata. Siya ay isang lalaking nang minsan ay inabandona ang kanyang sariling anak, at ngayon ay nagdurusa sa makahihinatnan, sinusubukan na gamitin ang pra at katayuan para tubusin ang sarili. Naging mabigat ang hangin sa silid aklatan, mahirap lumabas. Naalala niya ang kanyang kapatid na lalaki, ang ama ni Miguel, na namatay 5 taon na ang nakalipas. Naalala niya ang nga araw na kumakatok siya sa mga opisinang social welfare, nagpapatunay ng karapatang mag-alaga ngang pamangkin habang sinusuri nga opisyal ang kanyang mababang sweldo bilang guro. Handa siyang ibigay ang lahat upang mabuhay pa ang ama ni Miguel. At ang lalaking nakatayo sa kusina niya ngayon ay voluntaryo niyang iniwan ang kanyang kayamanan. Kumalaykay ang pintuan sa likod niya. Napangit ang mukha ni Maria nang lumingon. Nakatayo si Georgie sa pintuan. Hawak niya ang tumpok ng puting linen na servileta. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa mesa, direkta sa litrato na bukas. Ang nga servileta ay nahulog mula sa kanyang nga kamay nang may magaang nakaluskos at bumagsak sa sahig. Ang katahimikan sa silid ay naging nakakatakot, halos hindi na matiis. Ang mukha ni Georgie ay agad na namutla. Ang kanyang maekspresyon ay naging matigas, parang isang walang buhay na gypsum na maskara. Ikaw. Ang boses niya ay naging isang masakit na bulong. Hindi ka dapat makakita niyan. Hindi lumingon si Maria. Nakatayo siyang tuwid, ang madaliri ay nakalagay sa gilid ng mabigat na mesa. Dalawang emosyon ang nagtatalo sa loob niya. Ganap na paghamak para sa lalaking nag-iwan ng pamilya, at isang malalim na habag, halos pagmamahal ngang ina para sa sakit na malinaw na nakikita sa mukhang lalaki. Hindi ko hinanap ang larawang ito, Georgie Cruz. Ang kanyang boses ay pantay-pantay, ngunit nagpatuktok ng tono na karaniwang ginagamit ng nga guro sa mga masamang estudyante. Nahulog ito mula sa aklat. Itinago mo ba ito dun para hindi ka na nito mahanap? Hindi siya sumagot,
Kumuhang ilang mabibigat na hakbang, lumakpas sa manahulog na servileta, at nang hindi tumingin kay Maria, kinuha ang litrato. Ang kanyang mahahabang daliri ay bahagyang nanginginig habang maingat, halos may kabanalan, isinasuksok ang parihaba na cardboard sa lupeng kanyang jacket, malapit sa kanyang dibdib. Ito si Alice, ang aking anak na babae, paus na sinabi ni Georgie, nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang malalim na asul na takip silim ay dahan-dahang bumababa. 5 taon ang bata nang umalis ako. Nakatira kami sa isang maliit na apartment. Palaging kulang ang pera. Gusto kong kalayaan, gusto kong negosyo. Para sa akin, ang pamilya ay parang isang angkla na humahatak sa akin pababa. Bigla niyang lumikot. Ang kanyang na mata ay nagliliwanag na may pagkamit, at nakamit ko ang lahat ng bagay. Nagtayo akong imperyo. Mayroon akong account, impluensya, katayuan. Ngunit mahirap siyang lumunok lumabas na ang angkla ay hindi para hilahin ka pababa. Ginawa ito para mapanatili kang hindi maagos sa gitna ng malawak na karagatan, kung saan malamig na tubig lamang ang mayroon. Ang masalita ay nahulog sa katahimikan ng silit-aklatan tulad ng mabibigat na bato. Naramdaman ni Maria ang isang bagay na nabulak sa loob niya. Ang imaheng ang palalo at mahinala na negosyante ay naging abo, iniwan sa harap niya ang isang lubos na mapalat na lalaki, nakakulong sa kanyang sariling ego. At saan na ngayon ang iyong Alice? Mahinang tanong ni Maria. Isinakop ni Georgie ang kanyang mukha sa kamay. Ito ay isang kilos ganap at hindi mapipigilan na pagkawasak. Hindi ko alam. Buntong hinga niya. Hindi ko siya nakita sa loob ng 15 taon. Nagpadala akong pera, maraming pera, inisip na ginagawa ko ang tamang bagay. At 2 linggo ang nakalipas, sa unang pagkakataon pakaraan ng napakatagal, sumulat ako, gusto kong humingi ng tawad. Kahapon, bumalik ito lumipat na ang tatanggap. Lumipat na sila, hindi ko alam kung saan. Naisip ni Maria ang bata na lumaki ng walang ama, isang bata na marahil palaging naghihintay ngang ama sa bawat okasyon, nakikinig sa mga yapa ngang ama sa hagdanan, hanggang sa isang araw ay napagtanto ang bata na ang mga pisong, nakalagay sa sobre ay ang tanging bagay na kayang gawin ng taong kanyang minahal. Ngunit sa harap niya ay isang lalaki na ang buhay ay naging isang seryengang masakit na pagsisisi. Iniisip mo bang maari kang gumamit ng pera para tubusin ang sarili? Ang boses ni Maria ay may pahiwatig ng kapaitan. Hindi ang ngabang account ang kailangan ng nga bata, Georgie Cruz. Kailangan nila ngang isang taong humahawak ng kanilang kamay kapag natatakot sila, isang taong nagpupuri sa kanila kahit na pangit ang kanilang nakaguhit na bahay. Ang kapatid ko ay namatay ng 3 pang taong gulang si Miguel. At alam mo kung ano ang naalala ng bata? Hindi ang malaruang binili ng ama para sa kanya. Naalala niya ang larawan ng amang nagdadala sa kanya sa likod. Iyon ang alaala na hindi mabibili ng pera. Lumapit siya sa lalaki. Darating si Daniel sa loob ng 1 oras. Hahanapin niya ang makahinaan sa iyong depensa. Ngunit ang iyong pinakamahalagang kahinaan ay hindi ang kawalan ng kasintahan, ang takot mong aminin ang iyong mga pagkakamali kahit sa iyong sarili. Nagtatago ka sa likod ng bahay na ito, sa likod niyong masweet, sa likod ko. Hindi, matibay na sumagot si Maria. Ipagpapatuloy natin ang ating laro. Sasalubungin natin ang iyong nga bisita tulad ng napakasunduan. Ngunit kailangan mong pangakuan ako ang isang bagay. Tumingin siya ng direkta sa kanyang na mata, at sa tingin na iyon ay ang matatak. Nalakas ng isang babaeng sanay na mabuhay sa mas mahigpit na mga kondisyon kaysa sa kanya. Bukas, kapag iniwan natin ang lugar na ito, hindi mo pagdadasalang sarili. Gagamitin mo ang lahat ng koneksyon, magtatanggap ng investigador, babaliktarin ang buong lungsod na ito, ngunit mahahanap mo ang iyong anak na babae hindi para sa kapayapaan ng iyong kaluluwa, kundi para sa kanya. Kailangan mong tumingin sa kanyang nga mata at sabihin sa kanya ang nga bagay na isinulat mo sa sulat na iyon, pangakuan mo ako. Matagal na tumingin si Georgie sa kanya. Sa nakakatakot na katahimikan ng bahay, malinaw na narinig ang malayo ngunit malinaw na tawang boses ni Miguel. Nanonood ng TV ang bata sa sala. Ang masiglang at mainit na tunog na iyon ang patak na punong baso. Ipinangako ko, matibay niyang sinabi, halos hindi marinig. Yumukot si Maria, kinuha ang isang aklat ng Rizal mula sa mesa at lumakat patungo sa pinto. Tara na, Georgie Cruz. Siguradong naginit na yata ang ating litson, at hindi magtatambal ang mga servileta sa kanilang sarili. Kailangan nating maghanda para sa pagtitipon. Sa sandaling iyon, ang liwanag ng headlight ng kotse ay kumislap sa labas ng bintana, tumastas sa malabong gabi, lumukso sa makapal na mga kurtina. Nakabalik ang nakaraan sa tamang oras.
Isang maingay at matagal na pagtunong ng kampanilya ang pumutol sa kapayapaan ng bahay. Ipinikit ni Georgie ang kanyang nga mata saglit, naktipon ng lakas, pagkatapos ay humakbang patungo sa pinto. Isang malambot na dilaw na liwanag ang bumabalot sa koridor. Pinto lamang ng sala ang nagpapasok ng mainit na liwanag. Pinaikot niya ang malaking susi. 2 tao ang nakatayo sa pintuan. Si Daniel ay mukhang mas malawak ang balikat kaysa ng huling pakita nila. Ang kanyang buhok ay nakmanipis ng kapansin-pansin. Inilantat ang isang kalbo na patch na sinusubukan niyang suklayin sa isang gilid, hindi matagumpay. Nakasuot siya ng medyo mayos ngunit simpleng haba na jacket. Si Elena ang nakatayo sa kanyang tabi. Isang mataba na babae, nakabalot sa isang makapal na furkot. Isang alon ng matamis na mabangong pabango ang lumakas mula sa kanya, agad na pinuno ang espasyo, nilampasan ang bahagyang amoy ng lutong pakain. Mabuhay, kapitalista! Malakas na idineklara ni Daniel, tumawid sa pintuan at binuksan ang braso. Ang kanyang boses ay umikot sa mataas na kisame. Isang malamig na hangin mula sa kalye ang pumasok sa bahay. Tinanggap ni Georgie ang pakikipakamay, napansin ang basa at malamig na madaliring lumang kaibigan. Pumasok kayo. Magandang gabi. Elena. Nagagalak akong makita kayong muli, siyempre hindi ka masaya, Georgie. Naramdaman ni Daniel ang isang kiliti sa likod habang nagtatanggal ng jacket, isang pamilyar na pakiramdam. Mayos ang lahat, kahit kahanga-hanga. Malinaw na nabubuhay siya para sa kanyang sarili, at walang tinanggihang kahit ano. At saan ang iyong hiwaga? Nag-iisip si Lenita kung aling modelo ang nakay mo gamit ang iyong milyon-milyon. Hinila ni Elena ang linyaeng jacket, inilantat ang mabigat na gintong kwintas, at mabilis na tinanaw si Georgie. Pagkatapos ang mga mamahaling dingding ng sala. Ang kaibahan sa pagitan ng may-aring imperyo at isang simpleng guro ay napakaliwanag. Nagbibiro lang si Daniel, Georgie, dahan-dahan niyang sinabi, may bahagyang pagyamak. Nabigla lang kami sa iyong balita. Sa sandaling iyon, lumabas si Maria mula sa arko ng pintuan na papasok sa sala. Gumagalaw siya ng magaan at mayos. Ang velvet na telangengtil na damit ay sumasaklaw sa kanyang katangian, pinagana ang tuwid niyang tindig. Ang buhok ay nakatali ng mayos ngunit elegante, inilantat ang magandang linyang lig. Walang anumang karangyaan o palabas na tulad ng inaasahan ni Elena. Isang tahimik na dignidad lamang, hindi matitinag. Sumunod si Miguel sa kanya, agad na sa likod. Ang batang lalaki, nakasuot ng mayos na sweater, ay maingat na ikinabit ang mga kamay at maingat na tinitingnan ang bisita sa pamamagitan ng kanyang salamin. Huminto si Daniel sa pagsasalita sa gitna ng pangungusap. Bahagya itong uminokwal. Si Elena naman, kabaliktaran nito, ay nagtuwid tulad ng isang asong-aso na nakaamoy ng bagong amoy. Magandang gabi. Ang boses ni Maria ay malalim, mainit, at walang anumang pagkabigla. Maligayang pagdating. Maria ang aking pangalan, at ito ang aking pamangkin, si Constantine. Lumakat si Georgie nang mas malapit sa kanya, at sa isang pagurong mula sa loop, ganap na nalimot ang kasunduan, malambot na inilagay ang kamay sa kanyang bewang. Mainit ang telang damit sa kanyang mangga daliri. Mangyari kayong umupo sa mesa, mahinang sinabi niya. Ang hapunan ay handa na. Ang dining room ay nagdadalaeng, isang kapaligiran na nakalimutan na ni Georgie mula pa sa kanyang kabataan. Isang puting mantel ang nakakulak sa malaking madilim na mesa, na kadalasang bakante. Sa gitna ng mesa ay isang malaking platong litson, nagpapakalat ng masarap na amoy ng damo. Ang makristal na baso ay kumikislap sa tabi, nagpapakitang liwanag mula sa nakabiting ilaw. Umupo ang bisita. Masayang nakupkop si Daniel ng kanyang plato, habang si Elena, naglalamunin lamang ang kaunting puting alak, nagsimula ng kanyang mayos na pag-atake. Ang paklengk na makakubiertos at plato ay mukhang maingay para kay Georgie. Maria. Tinapik ni Elena ang kanyang labi gamit ang servileta, bahagyang iniling ang ulo. Tapat lang, nagpapagana ka kay Georgie. Siya ay palaging mahiwagin. Paano mo nagawang malakpasan ang kanyang baluti? Saan kayo nakakilala? Sa isang eksklusibong kluba. Maingat na ibinaba ni Maria ang kanyang tinidor. Tumingin siya ng direkta sa mata ni Elena, hindi umalis sa tingin. Si Elena ay nasa isang bookshop. Ang parehong koleksyon ng Rizal ang kinuha ni Georgie Cruz, parehong aklat ang hawak ko. Alam mo, sa mga abalang panahon, minsan ang maaklat ang pinakamagandang lugar para makatagpo. Sumabog si Daniel sa tawanan. Halos nalaglag ang isda sa bibig. Rizal, huwag mo akong papatawanin.
Si Georgie ay nagbasa lamang ng financial report at stock prices sa nakarang 15 taon. Isa siyang matalinong tao sa bilang, hindi sa salita. Ang masalitang kaibigan ay umikot sa isipan ni Georgie. Hindi dahil ito ay kasinungalingan, kundi dahil ito ay ganap na katotohanan. Bigla niyang nakita ang kanyang sarili sa mga mata ng mataong ito. Isang tuyo, kalkuladong makina, walang kakayahang ipahayag ang mga pinong emosyon. Ang kanyang mga nakaraang aksyon at mapanghamak na pagtingin ay ngayon ay bumabalik sa anyong ang panlalait mula sa mga taong dating iniwan niya. Nagbabago ang nga tao, Daniel, sinabi ni Georgie, sinusubukan na mapanatili ang mahinahong boses. Ang kanyang nga daliri ay mahigpit na humawak sa tangkaying baso. Minsan ay kailangan mong huminto para mapagtanto na ang nga numero ay hindi magpapainit sa iyo sa gabi. Tumingin si Elena kay Miguel, na tahimik at maingat na kinakain ang kanyang side dish. Napakamagalang na batang lalaki, sinabi niya ng may pagbibiro, kahit may bahagyang pagpapanggap sa tono. At ikaw, Miguel, siguradong masaya ka dahil ang tiya mo ay may mabuting kasintahan. Pagkatapos ngang lahat, ito ay isang ganap na kakaibang buhay. Isang mahigpit na katahimikan ang bumabalot sa dining room. Naramdaman ni Georgie ang isang mabagal na galit na lumitaw sa loob niya. Tinutumbok ni Elena ang kanyang pinakamahina, inirerekomenda ang kagalingan ni Maria, ang paggamit ng bata para makamit ito. Ngunit si Miguel, inaayos ang kanyang salamin gamit ang tapunan ng ilong na nakatape, ay tumingin kay Elena ng seryosong ekspresyon. Napakabait ni Georgie Cruz, ang malinaw, at tapat na sagot ng bata. Hindi siya galit sa akin nang hindi ko matuwid ang pahiwang ng patatas, at marami siyang aklat. Ang simpleng at tapat na sagot na ito ay nagulat sa lahat. Nagmaktol si Daniel. Nakatitig sa kanyang plato. At nagnas si Elena sa kanyang perpektong ngiti. Bahagyang ngumiti si Maria sa kanyang pamangkin at tumingin kay Elena. Iba ang pagtingin ng mga bata sa mga bagay, mahinang sinabi niya. Hindi sila tumingin sa presyo, kundi sa magawa. Mabilis na nagbawi si Elena at nagpasya na baguhin ang taktika. Ngunit, Maria, patawarin ang aking pagtataka. Ano ang iyong ginagawa? Mayroon kang isang napakaklasikal na hitsura. Isa kang art historian, nagtatrabaho sa isang gallery. Nagtuturo ako ang piano sa lungsod na music school, mahinang sumagot si Maria, hindi nagpapakita ang anumang hiya. Tinuturuan ko ang nga bata kung paano makinig at maunawaan ang musika. Nagtaas ang kilay ni Elena. Muli niyang tinanaw si Georgie, pagkatapos ang mga mamahaling dingding ng sala. Ang kaibahan sa pagitan ng may-aring imperyo at ng isang simpleng guro ay napakalinaw. Sa isang paralang panggistado, matagaw na sinabi ni Elena. Kamangha-mangha. Siguradong napakasreno. At ipinapalagay ko na hindi ito kumikita sa mahirap na panahon na ito. Kailangan ng maraming tapang para pumili ng ganitong landas kapag lahat ng tao sa paligid mo ay nag-ipon ng kapital. Humakbang pasulong si Georgie, nagnanais na mahigpit na sumalungat sa bisita, ngunit mas mabilis si Maria. Ang sining ay bihirang sinusukat ng pera, Elena. Ang kanyang boses ay bumaba ng kaunti, naging hindi inaasahang malalim at makapangyarihan. Ito ay sinusukat sa pamamagitan ng kung ano ang nananatili sa isang tao pagkatapos na tuluyang tumigas ang huling nota. Ang pera ay maaring kitain, mawala, at maipunin ulit. Ngunit kung may kawalang laman sa loop, walang bank account ang makapupuno nito. Mas gusto ko ang magturo sa mga bata tungkol sa kagandahan, kahit hindi ito nagdadala ng bundok ng ginto, kaysa namumuhay sa kayamanan ngunit may puso na kalos. Tumingin si Georgie sa kanya, at isang matinding pagpapahalaga, tapat na halong kahihiyan ang pumasok sa kanya. Hindi siya nagpapaliwanag para sa kanyang sarili. Siya isang babae na may mga kalus mula sa trabaho ay nagtatanggol sa karapatang mabuhay ng lalaki sa harap ng kanyang mismong nga kaibigan. Hindi siya nagdadrama. Bawat salita niya ay nagpapatunong ng matibay na katotohanan na naranasan niya. Malapit nang matapos ang hapunan. Ang tensyon sa mesa ay bahagyang lumuwag, nagbibigay daan sa komportableng pag-usap tungkol sa panahon at mga kakilala. Yumukot si Daniel sa likod ng upuan, masayang hinihimas ang tiyan. Si Elena, hindi na interesado sa mga katanungan, nagsimula ng siyasatin sa loop. Lumipat ang nabisita sa maluwag na lugar ng sala, kung saan ang tanging ilaw ay ang malambot na liwanag ng floor lamp. Ang tingin ni Elena ay nakatuon sa malayo na sulok ng silid. Dun, katabi ng malawak na bintana, ay isang malaki at lumang piano. Ang instrumento ay gawa sa ebony na kahoy, may inlay na mother of pearl, isang tunay na obra mula sa huling bahagi ng ika-10 siglo. Binili ito ni Georgie sa isang pribadong auction 5 taon na ang nakalipas para lamang sa katanyagan. Nakatayo, ang piano doon tulad ng isang walang buhay na museo.
hindi pa kahit na sino ang nakbukas na mabigat na takip nito. Kahanga-hanga. Lumakat si Elena ng mas malapit, pinakmasdan ang anumang piano na may perpektong makintab na pintura. Georgie, hindi ka pa rin tumitigil sa paggulat sa akin. Isang tunay na antigo. Talagang nagpasya ka bang maglaro ng musika sa libreng oras mo? O para lang ipakita, tulad ng karamihan ng nga bagay sa bahay na ito? Mukhang ito ay mas parang isang investment, malamig na sumagot si Georgie, nararamdaman na ang kapaligiran ay muli na naming nagiging mahigpit. At isang muebles lamang din ito. Matagal nang tahimik ang piano. Lumingon si Elena kay Maria, at isang tagumpay na kislap ang kumislap sa kanyang nga mata. Maria, isang guro ng musika ka. Napakatinanong. Marahil ay maaari mong buhayin ang magandang muebles na ito. O baka sanay ka na lang maglaro ne mega naka-off-key na piano sa paralan at natatakot na hipuin ang isang tunay na obra. Humagbang pasulong si Georgie, nagnanais na tapusin ang palabas na ito. Elena, tama na. Tuned na tunda ang piano, at walang konsyerto ngayong gabi. Ngunit malambot na hinawakan ni Maria ang siko niya. Sa maliwanag niyang nga mata ay walang anumang takot o galit. Konsentrasyon at determinasyon lamang. Hindi bale, Georgie, mahinang sinabi niya, pagkatapos ay lumingon kay Elena. Tama ka, ang anumang instrumento ay mamamatay kung hindi hahawakan. Susubukan ko. Dahan-dahan na lumapit si Maria sa piano. Sa malabong liwanag ng sala, ang teal na damit niya ay mukhang halos itim, nagsasabog sa makintab na gilid ng piano. Inilagay niya ang palat sa mabigat na takip ng kahoy. Ang galaw ay mabagal, halos seremonyal, parang isang doktor na humahawak ng pasyenteng matagal nang walang pag-asa. Ang takip ay bahagyang bumukas ng may mabigat na buntong hininga, inilantat ang tatlong hanay ng itim at puting susi. Ang piano ay nanatiling tahimik sa loob maraming taon, puno alikabok panahon sa ilalim ng mahal na pintura. Umupo si Maria sa bangko, tuwid ang likod at hindi gumagalaw ng isang sandali. Parang ang lahat ng tensyon ng buong gabi ay naipunin sa tahimik na sandaling iyon. Nakatayo si Elena sa tabi, nakataas ang mabisig sa harap ng dibdib. Ang half-smile ang pagamak ay nananatili sa kanyang labi. Nababagot na tumingin si Daniel sa kisameeng gypsum. Samantala, hindi maalis ng tingin ni Georgie si Maria. Sa sandaling iyon, hindi siya mukhang isang limpyadora, ni isang guro na nakmumula sa isang residential area, kundi isang babaylan ng isang sinaunang kulto, nakalimutan na. Ang madalirin niya ay humipo sa masusi. Ang unang court ay umikot sa malawak na bahay tulad ng kulok ng taxiball. Ang tunog ay tahimik, ngunit kamanghamanghang lumago. Ang piano, nakatayo ron sa loob ng maraming taon tulad ng isang walang buhay na artefact, ay biglang nabuhay, tumugon sa init ng kamay ng tao. Hindi naglaro si Maria nga modernong kantanim nga maringal na martsa. Pinili niya ang isang nocturne. Komplikado, malalim, hinalaw mula sa maliwanag na kalungkutan at nakatagong pag-asa. Dumausdos ang tunog mula sa kanyang manggaliri tulad ng hindi pantay na batis, nagtatanit at humihinga tulad ng isang buhay na nilalang. Bumaha ang musika sa malamig na espasyo ng sala, pumasok sa bawat sulok, nanatili sa makapal na mga kurtina at mga sofa ng katat. Sa simula, ang melodiya ay mukhang maingat, parang sinisiyasat ang bawat dingdingang bahay. Ngunit habang tumatagal ay naging mas malakas, mas tiwala at dalisay. Naghahatid ito ngang sakit ng pakawala, ngang kapaitan ng kalungkutan, ng mahabang gabi na walang tulog, at ng isang tahimik at matatag na pananalik na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, tiyak na darating ang madaling araw. Naramdaman ni Georgie ang isang hindi kanais-nais na mga kilabot na dumaan sa kanyang likod, at agad itong pinalitan ng isang mainit na alon. Ang musika ay hindi lamang tumutuktok, ito ay tila nag-aalis ng kanyang balat. Ang etsong kanyang sariling sakit, maingat na itinago sa mga fault at bang fault, ay sumabog, pinalaki ng maraming beses ang talento ng babaeng ito. Naalala niya ang larawan ni Alice sa Silid Aklatan? Naalala ang bakanteng tingin ng kanyang dating asawa nang isara niya ang pintuan. Naalala niya ang bawat gabi na hindi makatulog sa malawak at malamig na bahay na ito. Tinanaw niya ang bisita. Hindi na nakatitig sa kisame si Daniel. Umupo siya ng nakabaluktot, ang siko sa tuhod, nakatitig sa sahig. Ang simangot at huwat na malakas na tawa ay nawala, naiwan lamang ang isang pagod na lalaki na marahil ay nagtatago din ng kanyang sariling kawalan sa likod ng masayang hitsura. Natuliro si Elena. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nahulog pababa. Ang mapanhamak na ngiti ay nawala mula sa kanyang mukha, pinalitan ngang tunay na pagkamangha, halos takot. Sa sandaling iyon, hindi na siya isang babae ngang mataas na lipunan. Isa lamang siyang babaeng ang kaluluwa ay hinawakan ng tunay na sining.
Dahan-dahan na lumapit si Miguel sa piano at tumigil sa tabi ngang bangko. Ang nga matang puno ngang pakamangha ay hindi umalis sa nga kamay ngang tita. Para sa kanya, palagi itong salamangkra, ngunit ngayon ay nakikita ng lahat ang mahika. Naglaro si Maria na parang wala ng ibang tao sa silid. Ang kanyang mamata ay bahagyang sarado, ang balikat ay bahagyang umuga sa melodiya. Ibinuhos niya ang lahat ng nakatimping malambot na damdamin sa lumang piano na ito lahat ng pagod mula sa magabing nagtatrabaho na may timba at mop, lahat ng pagmamahal para sa batang nagsusuot ng salamin. Hindi siya nagsisikap na patunayan ang anumang bagay kay Elena o kay Daniel. Nakikipag-usap lamang siya sa kaluluwan ng bahay na ito. Ang huling tunok ay dahan-dahang humina, natunaw sa mataas na kisame. Ngunit ang pakabog ng tunok ay mukhang nanatili pa rin sa hangin. Dahan-dahang ibinaba ni Maria ang kanyang nga kamay sa kanyang tuhod at binuksan ang kanyang nga mata. Ang katahimikan pagkatapos ng musika ay may ibang kalikasan kumpara sa katahimikan ng pagtanggap sa bisita sa pintuan. Hindi ito ang kawalan ng katahimikan, kundi ang katahimikan ng pagkabigla. Si Daniel ang unang pumutol ng katahimikan. Mabigat siyang tumayo mula sa upuan at inubo, parang hinihilap. "Oh, Georgie," paus niyang sinabi, hindi tumingin sa kaibigan. "Binabalik ko ang aking sinabi. Rizal, sige mayroon kang kamanghamanghang babay. Alagaan mo siya." Yumukot ng tahimik si Elena. Ang kanyang kahinahunan ay ganap na nawala. Mukhang siya ay nalito at hindi inaasahang tahimik. Kahanga-hanga. "Maria," tapat niyang sinabi, tinipon ang kanyang makapal na furkot. "Salamat sa iyo. Siguro kailangan na naming umalis. Si Daniel ay kailangang mamaneho ng maaga bukas. Ang palam ay maiksi." Walang matagal na yakapan ni malakas na pangako ng bilis na pagkikita. Nagmadaling umalis ang nga bisita, parang natatakot na ang biglang katapatan na ito ay mahawahan. Nang ang mabigat na owak na pintuan ay sarado na sa likod nina Daniel at Elena, si Georgie ay nag-isa sa koridor. Nakatayo siya sa malabong dilim, nakikinig sa tunog ng sasakyan na lumayo. Ang kaguluhan ay nananaig sa loob niya. Nakumpleto na ang kasunduan. Napanatili niya ang kanyang mukha sa harap ng mga kaibigan, ngunit sa ilang kadahilanan, ang tagumpay na ito ay mukhang pinakamasamang kabiguan ng kanyang buhay. Dahan-dahang pumasok siya sa sala. Nakaupo si Maria malapit sa fireplace, isang mainit na kumot sa kanyang balikat. Si Miguel ay natutulog sa karpet sa tabi niya, sumasandal sa kanyang tuhod. Napalayo ang salamin ng bata. Malambot na hinimas ni Maria ang buhok ng bata. Umalis na sila, mahinang sinabi ni Georgie, biglang huminto. "Narinig ko." Hindi siya itinaas ang ulo. "Tapos na ang ating kasunduan, George Cruz, na iligtas na ang iyong reputasyon. Bukas tayo tatawag ng taxi at alis." Ang nasalita ay parang malakas na hampas sa kanya. "Isang kasunduan. Alis tayo bukas." Tumingin siya sa babae, nasa loob lamang ng isang gabi ay pinuno ang kanyang bahay ng buhay, liwanag, at musika. Ang babaeng naprotektahan sa kanya mula sa mga atake, nang hindi hinihingi ang anumang bagay maliban sa napakasunduang bayad. At napagtanto niya nang may nakakagulat na kalinawan na kung ang pintuan ay sarado sa kanyang likod bukas. Ang bahay na ito ay sa wakas ay magiging isang libingan. Kung saan siya ay mabubuhay ng buhay kasama ang kanyang milyon-milyon. At sa pagkakataong ito, ay hindi niya masisisi ang sinuman maliban sa kanyang sarili. Nagsimula ang linggong umaga sa katahimikan, ngunit hindi ito ang malambot at kaya-ayang katahimikan na bumabalot sa bahay noong nakaraang araw, nang isang kettle ng time tea ay handa ng inumin. Ito ang katahimikan ng pagurong. Ang katahimikan ng mabilis na pahingal ng oksigen mula sa silid. Binuksan ni Georgie ang kanyang mata. Ang liwanag ay sumisinghap sa pamamagitan ng bahagyang nabuksan ng mga kurtina sa silid, nahuhuli ang maliliit na butil ng alikabok na gumagalaw sa malamig na hangin. Humigas siya ng patuwad, nakatitig sa puting kisame. Nanigas ang kanyang nakalamnan. Ang bibig niya ay may lasangang nakaraang alak at mga hindi nasabing salita. Sa isang lugar sa ibabang bahay, ang metal na kandado ng isang bag ay nag-ingay ng tuyo. Ang tunok ay umikot sa bakanteng espasyo tulad ng putok ng baril. Alis na sila. Tumayo siya at nagsuot ng makapal na sweater. Ang kanyang mapa ay nakadiit sa malamig na kahoy na sahig. Habang bumababa sa maluwak na ok na hagdan, malinaw na naramdaman ni Georgie ang espasyo sa paligid niya na dahan-dahang humihiwa, nagiging isang flat, makintab na backdrop. Naka-on na ang ilaw sa kusina. Nakatayo si Maria sa harap ng lababo.
nakasuot na siangeng, simpleng pangaraw-araw na damit at madilim na sweater. Ang marangal na tel na damit na naktulak sa kanya na maging perpektong panganay ngang gabi ay marahil ay maingat na nakatiklop at nailagay sa ilalim ng bag. Pinupunasan niya ang makintap na ibabaw ngang marmol gamit ang linen na tela. Mayos! Walang isang mumo, walang nakakalimutang baso. Burahin na niya ang bawat bakas ngang kanyang presensya doon. Magandang umaga, sinabi ni Georgie. Ang kanyang boses ay paalala na paos. Lumingon si Maria. Sa liwanag ng umaga, ang ngali niya sa paligid ng kanyang nga mata ay mukhang mas malalim. Bahagyang namaga ang kanyang nga talukap. Isang gabing walang tulok ang nakiwan ng matunay na bakas nito. Magandang umaga, Georgie Cruz. Nakapak na kami. Tinawagan ko na ang taxi. Darating sa loob ng 20 minuto. Umaasa akong hindi kami nakasagabal sa iyong katahimikan. Nakikipag-usap siya sa kanya na parang employer niya. Ang distansyang madali nilang nabawasan kahapon habang hinihiwa ang patatas at tinutuktok ang musika sa hating gabi ay ngayon ay malayo na naman tulad ng isang pader ngang semento. Maaari ba kayong manatili pang kaunti? Ang nga salita ay lumabas sa kanyang bibig ng hindi inaasahan. Mahigpit niyang hinawakan ang likod ng stool sa counter. Ngayon ay holiday. Maaari tayong umupo sa tabi ng pine counter bar. Gusto ni Miguel na makita ang nga Ardelia. Miguel. Nang marinig ang pangalan ng pamangkin, isang maliit na anino ang lumabas sa pintuan. Handa na ang bata para umalis. Ang kanyang mainit na polyester jacket ay nakakabatan hanggang salik. Mahigpit niyang hawak ang lumang backpack. Sa likod ng salamin, isang tahimik na kalungkutan wala talagang pakabata ang lumabas. Humakbang si Georgie patungo sa mesa ngang kusina. Sa bulsa ngang kanyang pantalon ay may makapal na sobre. Ang halaga sa lupa ay katumbas ng isang taong sweldo ng isang guro sa paralang pang-estado. Ang presyo para sa nailigtas na reputasyon. Kahapon, ang sobre ay mukhang isang makatarungang kasunduan para sa isang business issue. Ngayon, ang makapal na papel ay parang isang masakit na paso sa kanyang hita. Kinuha niya ang sobre at inilagay sa ibabaw ng marmol. Ang parihaban na puti ay mukhang isang hindi kanais-nais na mansa sa madilim na bato. Ito ang napakasunduan natin, mahinang sinabi niya, iniwasan ang tingin ni Maria. At higit pa rito, kahapon ay gumawa ka ang isang kamanghamanghang bagay. Si Daniel ay ganap na nagulat, si Elena rin. Tumingin si Maria sa sobre. Ang kanyang mukha ay walang nararamdaman. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa, kinuha ang papel at inilagay sa kanyang bag. Walang pagtutol. Walang huwat na pagtanggi. Kailangan niya ng para sa lumalaking bata, at kinita niya ito. Salamat sa iyo, mahinang sumagot siya, hinawakan ang zipper ngang jacket. Tapos na ang ating kasunduan. Nagkaroon ka ng iyong perpektong cover story, at nagkaroon kami ng pagkakataon na malutas ang ilang apurahang problema. Isang kapwa kapaki-pakinabang na palitan. Ang salitang palitan ay tulad ng matalim na kutsilyo sa kanyang tainga. Sumuporta si Georgie sa makabilang kamay sa gilid ng mesa. Ang pahinga niya ay nagiging mahirap na. Tumingin siya sa tindik na nakatayo malapit sa pintuan, patuloy na nagpapalit ng paa. At isang ibang imahe ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isipan. Huling bahaging siyam na pung. Isang makitit na koridor. Dalawang malatang nakagapos ng lubid sa pintuan, at isang batang babae na nakapulang jacket na nakatingin sa kanya ng paitaas, nakukurap ng may pakalito. Noon, inakala rin niyang gumagawa siya ng isang kumikitang transaksyon pinakpalit ang mga pangaraw-araw na paghihirap para sa kalayaan at kinabukasan. Nagiwan siya ng isang gusot na piso sa harap ng pinto, lumingon at lumabas. Ngayon, ang kasaysayan ay umulit ng may nakakatakot na katumpakan, at kabaliktaran. Muli, isang babae na nagsisikap na mabuhay. Muli, isang batang tumingin sa kanya ng matalino at mapagpatawad. At muli, ang severance payment ay nasa mesa. Tanging ngayon, hindi niya tinatakas ang kanyang sarili, tinatakas niya sila. Tinatakas niya sila dahil sa duwak na takot sa loop, dahil sa nakakatakot na takot na hayaan ang mabuhay na tao na pumasok sa kanyang sterilized, maingat na isinayos na espasyo. Miguel? Lumabas si George mula sa mesa at lumapit sa bata. Yumukod ang lalaki para pantayin ang kanilang magamata. Nangako ako sa iyong isang aklat tungkol sa Maindio. Kinuha niya ang isang makapal na hardcover mula sa loob ng kanyang wool jacket, isang illustrated edition ng Florante at Laura. Maingat na nahanap mula sa isang maalikabok na sulok ng silit aklatan ng maaga pa. Tanggapin mo ito ang tunay na mga pakikipagsapalaran ng matapang na lalaki. Maingat na tinanggap ng bata ang regalo. Ang kanyang mahabang manipis na magadaliri ay malambot na hinipit ang makinis na cover. Salamat po, Georgie Cruz.
Mahinang sumagot niya, itinaas ang ulo. Hindi na po kayo mag-isa pa, hindi ba? Ang tanong ay tumulak ng direkta sa puso ni Georgie, pinagbawal siyang huminga. Naninigas si Georgie, parang binatukan ng kidlat. Sinabi ni Tita Maria na nag-isa ka sa napakalaking bahay na iyan dahil malamig ka sa loob, ipinaliwanag ng bata, ganap na hindi alam ang malalim na sugat na tinatago ng niyang tapat na pagkabata. Ngunit nakita na tayo ngayon. Maari kaming bumisita. Si Tita ay mahusay na gumagawa ng apple pie. Isang mabigat na pakiramdam ang kumakalat sa dibdib ni Georgie. Tumingin siya kay Maria. Lumingon siya sa bintana, nagpapanggap na inaayos ang strap ng bag. Ngunit napansin niya ang nanigas na balikat nito. Isang maikling, maingay na beep ang tumunok mula sa kali. Ang taksi ay huminto sa harap ng mataas na bakal na bakot. Tapos na ang oras. Mabilis na kinuha ni Maria ang kanyang gamit at nagsuot ng matandang sandstone na kulay na jacket. Kailangan na nating umalis. Malakas ang boses niya. Miguel, magpaalam na. Kailangan pang magtakbo ng sasakyan sa buong lungsod. Baka may traffic. Dahan-dahang tumayo si Georgie ng tuwid. Kailangan niyang magsabi ng isang bagay na mahalaga. Pigilan sila sa pintuan, aminin na ang maluho at palasyo na ito ay muling magiging libingan kung wala sila. Nasa unang pagkakataon pakaraan ng 15 taon ay naramdaman niyang totu siyang tao, hindi lamang isang kasangkapan ng kumikita. Ngunit matagal na. Ang ugali ng pagtatago ng kahinaan sa ilalim ng makapal na baluti ay lalong naging malakas. Ang kanyang panga ay walang malay na nagsimulang umata. Ang pagmamalaki, ang pangit na baluti na malalim na naka-embed sa kanyang laman, ay nagpigil sa kanya na makapagsalita. Paalam, Maria, pilit niyang sinabi, naramdaman ang mapait na lasang abo sa kanyang tuyong labi. Mapalat ka sana. Tinitigan siya nito ng matalim at maliwanag na tingin. Sa tingin na iyon ay walang paghatol o masakit na samangloob, isang malalim at walang katapusang pagsisisi lamang para sa mabagay na hindi nangyari. Ang kaligayahan ay pumupunta lamang sa managaral, mahinang sinabi niya ngang sipi mula sa Rizal na pinag-usapan nila sa kusina. Paalam. At tandaan ang iyong pangako sa silid aklatan. Malambot na hinawakan niya, ang kamay ni Miguel at tiwala na humakbang sa pintuan. Ang mabigat na pinto sa harap ay dahan-dahang nagsara. Tinitigan ni Georgie ang patuloy na lumiliit na puwang habang bumababa sila sa mabaitang. Ang taglagas na hangin ay walang-awang nagpapalipat ng laylayan ng kanyang manipis na jacket. Ang itunog nege pagikarong nege kandado ay parang gutos nege korche. Si Georgie ay nag-isa sa maluwag na bulwagan. Nakinig siya. Wala nang ibang bagay sa bahay. Wala nang masarap na amoy ng thyme, walang tunog ng batang nag-aawit, walang makintap na ningning ng alak. Ang pagupos lamang ng heating system at ang nakakatakot na lamig ng marmol na sahig. Ang katahimikan ay nakakainis. Mayroon itong bigat, kulay, at isang hindi malalampasan na density. Bumabalot ito kay Georgie sa isang makapal na kulungan, inalis ang kanyang kakayahang gumalaw. Nakatitik siya sa malaking ok na pintuan kung saan nawala sina Maria at Miguel, at naramdaman ang nahuling kuta ang kanyang huwat na pakmamalaki na gumuho sa loob niya ng may maingay na pagsabog. Bakit nagdayo siya ng kuta na ito? Para tumayo sa gitna ng marble magnificence na ito. Isang lalaking ganap na nawasak. Sa edad na 45, ang tingin niya ay tumigil sa isang maliit na detale. Isang gusot na pirasong plastik na pambalot ng peppermint candy ang nakalagay sa telang ang upuan sa koridor. Nahulog ito ni Miguel habang nagsusuot ng jacket. Ang maliit na pirasong papel na ito, kakaibang ito, ay mukhang mas totu, mas maliwanag, at mas mahalaga kaysa sa lahat ng koleksyon ng antigo sa Nardang Mansion na ito. Ang kaligayahan ay pumupunta lamang sa managaral. Ang salita ay umikot sa kanyang ulo sa pamamagitan ng malalim at masayang boses ni Maria, isang babaeng nakaunawa, na marunong makilala ang walang buhay na metalik na liwanag mula sa buhay na init ng isang tao. Bigla siyang lumikot. Malakas niyang hinila ang mabigat na pinto sa harap, kahit hindi na siya naglilingon sa mainit na cashmere jacket sa tapat. Lumabas siya sa balkonahe na may manipis na jacket lamang. Isang taglagas na hangin ang malakas na tumama sa kanyang mukha, walang awang ginulo ang kanyang buhok. Ang malamig na hangin ay sungsungan sa buto. Isang dilaw na kotse na may checkerboard na pattern sa tagiliran ay dahan-dahang gumalaw pababa ng daan papunta sa bukas na bakal na pintuan. Bumabagal ang driver bago lumabas sa highway. Tumakbo si Georgie. Ang maliliit na bato ay nagpapaingay sa ilalim ng kanyang manipis na natsurang sulas. Tumakbo siya tulad ng hindi pa niya nagawa mula pa sa maaraw ng pagiging estudyante, ng hirap, lalaban sa nakakatakot na malamig na hangin. Tigil.
Ang kanyang sigaw ay umakit ng isang kawan ng mauwak mula sa malapit na puno ng pino. Tigil! Pinikit ng driver ang preno. Ang gulong ay nagingay sa asphalt, nagiwan ng masingaw na amoy nga susunog na goma sa hangin. Tumakbo si Georgie patungo sa pinto sa likod at malakas na hinila ang malamig na metal na hawakan. Lumingon si Maria, nagulat. Mahigpit na hawak ng kanyang nga kamay ang strap ng bag. Si Miguel ay dumidikit sa salamin sa kabilang panig, malaki ang nga mata sa likod ng salamin. Hihinga si Georgie. Puting usok ang umalap mula sa kanyang bibig. Tumingin lamang siya kay Maria. Georgie Cruz, ano ang nangyari? Nakalimutan mo bang ang isang bagay? Nakalimutan ko ang lahat, hihinga siya, inilagay ang palat sa kisameng ang kotse. Nakalimutan ko kung ano ang pakiramdam ng mabuhay. Maria, hindi ka maring umalis. Hindi mo magagawa. Mari mo. Inubo ang driver ng maingay upang ipahayag ang kanyang kakulangan sa kasiyahan, ngunit hindi siya namagitan. Binaba lamang niya, ang volumeeng nagsasalita ang radyo. Tumingin si Maria sa namumula at hihinga sa mukha ni Georgie at sa manipis niyang sweater na walang silbi laban sa Oktobrang lamig. Tapos na ang ating kasunduan, mahinang sinabi niya, ngunit may bahagyang panginginig. Hayaan mo ang kasunduan, sinabi ni Georgie, nagbawing ang hinga. Ang espasyo sa paligid niya ay sa wakas ay nakabalik-balik ang katatagan. Hayaan ang lahat ng mapapel, kontrata, at sobres na iyon. Sinasamo kita, bumalik ka, hindi bilang isang artista, hindi bilang isa na nagliligtas ng aking reputasyon. Bumalik ka bilang isang taong kailangan ko ng higit sa hangin. Ang bahay ay tahimik kung wala ka. Tahimik ako kung wala ka. Inamin ko iyon. Ako ay isang duwak na nagtago mula sa aking nga pagkakamali gamit ang pera, ngunit binuksan mo ang aking nga mata. Iniabot niya ang kamay. Ang kanyang mahabang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa lamig. Pakisuyo, gusto kong matuto kung paano magiwangan patatas. Gusto kong marinig ang musika tuwing gabi. Gusto kong mamuhay ng tapat sa aking sarili. Si Maria ay nanahimik. Ang maluha ay kumikislap sa kanyang malinaw na mamata, isang bagay na hindi man niya sinubukang itago. Lumingon siya kay Miguel. Tumingin ang bata sa hihinga na lalaki ng ganap na seryosong ekspresyon, pagkatapos ay tiwala na yumukot tulad ng isang may sapat na gulang. Ibinabangang babay ang duffel bag. Ang mainit na palat niya ay nalagay sa malamig na mga daliri ni Georgie. Babalik kami. Mahinang sumagot siya. Ngunit sakalang kung tutugdin mo ang pangakong ginawa mo sa akin kahapon sa Silit Aklatan. 6 na buwan pagkatapos, sa gitna ngang isang mainit na buwan ng Mayo, puno ng amoy ngang basa na lupa at mga mumunting bulaklak, si Georgie ay nakatayo sa harap ng isang lumang metal na pintuan sa isang kalapit na bayan. Sa likod niya, ang makinang ngang nakaparadang kotse ay dahan-dahang humihingal. Sina Maria at Miguel ay nasa loob, nagbibigay sa kanya ang pinakamahalaga sa lahat ng damdamin, ang tiwala na pagkatapos ng anumang pagbagsak, maari kang tumayo ulit kung tinatanggap ka. Itinayo ni Georgie ang kamay at pinindot ang itim na plastik na kampanilya. Magaan at mabilis na mga yapak ang tumunog sa labas ng pintuan. Ang kandado ay nagingay. Bumukas ang pintuan. Isang batang babae ang nakatayo sa pintuan. Sa muha, sa malukong kilay, sa matibay na sulok ng labi, agad niyang nakilala ang bata sa kupas na litrato. Alice, sino ang hinahanap mo? Maingat niyang tanong. Nilunok ni Georgie ang lawe. Isang marahas na pagpiga ang dumating sa kanyang lalamunan. Gumugol siya ng maraming buwan ng mahirap na paghahanap, ng paggamit ng investigador, ng mahabang gabi at ng pagbubunyag sa kusina kasama si Maria para makaroon ng lakas na tumayo dito ngayon. Kumusta, Alice? Ang boses niya ay nanginig, nawala ang karaniwang katatagan. Ako ay. Nagdalang sulat na iyon mismong isinoli sa akin. 15 taon ang kinuha ko para makaroon ng lakas para sabihin ang mga salitang ito sa iyong harapan. Patawarin mo ako. Kung maari, pakinggan mo ako. Natuliro siya, nakatitik sa mukhang isang may katandaang lalaki na nakaupo roon. Ang pasukan ay puno ng matandang mortar at may taksibol na hangin. Ang katahimikan ay nagtagal, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kawalan. Ito ang katahimikan ng umusbong na kapatawaran. Dahan-dahan, nag-atubili, ngunit gayunman, umatras ngang isang hakbang si Alice sa koridor. Ang pintuan ay naiwang bahagyang bukas. Ang katapatan at tapat na pagsisikap para mapabuti ang sariling kaluluwa ay palaging nananalo sa pinakasopistikadong pandaraya. Ngunit ang pagaminsa manakamamatay na pagkakamali, ang pagtanggal ng gintong baluti na nagtatanggol sa sarili, at ang pagharap sa mabagyo ng pagbabago iyan ang kapalaran ng tunay na matapang.
Ang tunay na kaligayahan ay pumupunta lamang sa mga nag-aral sa mga nagpapahalaga sa buhay nga pagmamahal at kapatawaran.